Sige. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Nag-jogging, walking kami dito sa may Edmundo Reyes Recreation Center and Sports Complex. Ito po ang hitsura niya. Ay, si Ate Banji, Tita Banji, oh. Nag-walking siya. Medyo ano na, gabi na to. Medyo nainit na pala. Oo. Anong oras na? Oo. Init na. Ayan. So, kumusta po kayo? Alright. Alam niyo po. Hi. Ikot-ikot. Medyo mainit na. Kasi mag-aalas 7 na po. Hello po. Hindi ko muna nagkakaswala naman sa imo. Di mo ako namin, big? Oh, ibang salita nila. Oo, sige na yun. Kumusta po kayo mga kababayan? Ang ganda ng tama ng araw. Asa mo yun, lait? So, Jacob. Wow, Jacob. Jacob, parang ang laki ni Jacob, ano? Jacob! Hi, Hannabel Rodenas Marquez. Lagi yung nanonood sa atin. Nag-jogging, walking po kami dito sa may oval, dito sa may Edmundo Reyes Recreation Center and Sports Complex. Kasama ko si Tita Banji, ang immediate past president ng Rotary Club of Marinduque North. Yan. And then, tamakbo kita po na every morning nakitang mata ko. Hi, good morning po. Mga taga-Buwak. Maisa pa kita? Ang init na, ano? Ang init. Upo ka. Hoy, mag-greet ka muna sa ating mga kababayan. Ito po si Ate Tita Banji, ang immediate past president ng Rotary Club of Marinduque North. Napakabuo ang puso sa pagtulong sa ating mga kababayan. Hello. Also, she's the dean. Last year Environmental Sciences sa Marinduque State College. Department of Environmental Sciences. Okay. Good morning po sa lahat. Happy Saturday. Happy weekend. Sige, ano pong mo? Total Women's Month ngayon. Ano ang iyong mensahe para sa mga kababaihan? Of course naman, Happy Women's Month. And tuloy lang po ang laban ni Wana. Yun. And let's all be empowered. At alam mo natin yung ating mga karapatan bilang babae at kababaihan dito sa ating bansa and dito sa ating probinsya. So, laban lang, Wana. Yun. Pero anyway, magandang habang tayo naglalakad doon, bakit ngayon na nandyan na ho kayo sa edad na yan, tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong. Ano pinaghuhugutan mo? Nung maliit ka ba talagang nasa public service? Paano ba? Ano yung naging inspirasyon mo? Bakit ang ganda ng mga ginagawa niyo pong advokasya para sa community? Nung ako nasa kabataan pa, ako yung nung mga early 80s, 90s na. So, isa po akong SK leader. I was then the SK chairman of our barangay way back 1992. Mayroong pinsan ko yung naging SK chairman doon. There was a time na SK Kagawa din ako. So yung leadership nadala ko. Tapos nagsa-substitute tayo sa pagiging leader. Kaya tumatayo tayo. Then college days, yun, parang nabuo yung leadership skills ko na rin dahil I was then the college student council president of the Bicol University Tabaco Campus. So ang dami na nating napuntahang mga proyekto o nagawang proyekto din doon sa college namin. So third year college ako noon. Alam yung parang ano lang yun eh. Yun. Third year college ako noon. So parang ang sarap lang mag-serve and sabi nga, if you serve, you're a blessing to everyone and let's all be blessed lagi. And let's all be happy always kasi yun nga lang yung gamot sa kung anumang mga problema meron tayo.
So happy lang lagi po. Kaya at my age and then this year of pandemic kumbaga ay patuloy pa rin tayo sa pagtulong kasama ang Rotary Club of Marinduque North. So andun po ang ating mga advocacies. So kung hindi niyo po naitatanong, napakarami po niyang mga ginawa na mga proyekto, fund na nadala sa Marinduque para kasama po ang RCMN kasamang members. RCMN members. Puntayan po ito si Kuya Myong, Yes. kaya binibuild up natin in the future to become also the president of RCMN. Tagal pa. Hopefully, naman, with the napaka-supportive, ang kagandahan po dito, natutuwa ako dahil napaka-supportive, napaka-professional ng mga miyembro ng Rotary Club of Marinduque North. Para ang sarap lamang makipagkwentuhan sa mga tao na nagabigay po ng natulong sa ating mga kababayan. Alam nyo, ang isa sa good thing na nakita ko about Ate Banji is that despite she's not actually from Marinduque, ang taga rito sa Marinduque is yung husband niya, si Colonel Mandia, na presidente naman ng Marinduque State College Alumni Association. So, siya po ay lumaki sa Bicol. Sa Bicol. So, Bicolana. But despite of that, hindi yon naging sagabal para tuloy-tuloy yung gawin niyang pagtulong sa ating mga kababayan. And more so, mas marami pang ang natulungan niya dito, di ba? Yeah. Sa Marinduque. Parang sa sobrang... Parang gusto ko, one of these days, babalik ako sa amin para gawin ko rin doon yung mga ginagawa namin dito. Duplicate. Actually, nagawa na namin yun doon nung there was a time na tumulong tayo ng mga sunod-sunod na bagyo noon. So, nagdala ng ayuda ang RCMN kasama ang mga Rotarians from District 320. Nagbigay tayo ng ayuda dun sa isla, sa San Miguel. Sa tulong na rin ng Nestle Philippines. Wow. So, nagbigay sila ng box of Milo for those affected barangays or people's households doon sa Bicol, sa San Miguel Island. And dito din sa buong Marinduque, nabigyan natin sila sa tulong ng Nestle. Then, all other Rotarians, fellow Rotarians in the district were able to share their blessings. Ganun lang yun. Tapos marami pa po. Dito kami ay continuous yung ating feeding program. yung sa Barangay feeding Tugos. program. Ang ganda rin ng ginawang proyekto na to. This is the lead program project of Life Changing Year sa pamumuno ni Ate Rosette. Tita Laina, sipag din. Yeah, siya ang chair ng feeding program sa maternal and child care. Kaya, ang sipag-sipag na mga doon. Nasa Tugos sila actually ngayon. ang sarap lamang po makipagkwentuhan lalo pa ngayon na Women's Month. Parang sabi ko nga talaga, take advantage ko after na makipagkwentuhan ko kay Ate Banji. Kakapanayamin ko siya para ma-inspire din yung marami po nating mga kababaihan na sa kabila po ng napaka-busy na schedule because she's also a professor as I mentioned earlier sa Marinduque State College. Pero on top of that, ang dami niyang mga researches na ginagawa, mga proposal na kailangang isubmit para mapondohan at makagawa ng proyekto para sa probinsya at para sa akademya. But despite of that, continuous pa rin yung service sa ating mga kababayan. So, happy feel na. paano yung paano nyo mo nagagawa yon despite na being into academe, tapos sa community service, ang importante pa, mother kayo. Paano nyo napagsasabay-sabay yun? And apart from a mother, you're a wife of a colonel. Diba? Alam mo, paano yun? Sabi nga, time management. So, you know where to start. Kung saan mo sisimulan, anong gagawin for a day. So, happy ako na kahit anong busy ko. Dito tayo. Nandiyan yung araw. May para mas maganda may time pa for this kind of service. And pag nasa school ka naman, syempre doon, trabaho tayo doon. At yung mga deliverables natin ay nagagawa natin. So after a week, so ang Rotary darating din. So, every weekend parang masarap lang yung feeling na at the end of those schoolwork,
kasi nasa government tayo, yung nandun ka naman sa pagtulong sa community. And at the same time, family is there. So, hindi nawawala yung bonding with my daughter and with the family as well. So, nababalance natin yun. Yun lang yun eh. And yun nga, bilang babae, tulad ngayon, Women's Month, no? Nung nasa Gender and Development ako sa MSc, we cascade the program for women, for gender and development. So actually nung mga time na yun, 2015, meron kaming mga projects for each municipality, and doon namin ipinapaliwanag yung ano ang kahalagahan ng sector na to sa ating lipunan. So bilang babae, bilang wana, alamin dapat natin yung role natin. So alamin din natin dapat yung ating mga karapatan. So parang doon lang din ako umuhugot pag nakakakita nga ako ng nanay na alam mo yung naglalakad ako, isang mangingisda. Super proud po ako doon sa mga mangingisda, doon sa mga nanay na tumutulong pa rin sa family despite of their age. Kasi sabi ko nga, mandaragat ako, remember kagabi doon sa ating bisita from Australia, Rotarian from Australia. Sabi ko, advocate niya yung pagiging ambassador, di ba? Sabi ko, let's help the single parents at bigyan mo po ng program yung mga yon. Sabi niya, ma'am, single parent po ako. Sabi ko talaga, a single parent of 2 children. So nakakatuwa na from Australia, dinadala niya dito yung programa niya sa Pilipinas at dito sa Marinduque pa. So we will do some collaboration with this group. So in the future, may project ko tayo with them at ginagawa na nila yung sa Bakong-Bakong. So bilang nanay nga kailangan mo lang talaga hatiin yung oras mo. Parang mayroon ka rin dapat sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga relatives mo. Hindi dapat yun nawawala. Na kahit busy ka, I still find time to be with my friends, with you, di ba? And tapos dito nakakapag-jogging-jogging pa kami. Happy feel natin yun eh. Ako nga, sabi ko, happy feel ko ang Rotary. Walang magagawa. It's personal na nagvo-volunteer tayo without any money. Yung pag-serve mo parang ano na yun stress reliever na yun. At the end of the day, happy, tawanan. Sabi ko nga kagabi kay Ate, nako, talagang Rotary tayo sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Matutulog na lang Rotary pa rin tayo. So kinabukasan Rotary pa rin tayo. So yun, masarap lang po magserbisyo pag mula sa puso. Kapag sincere enough to serve at alam mo yung ginagawa mo, talagang ang saya lang. Masaya lang yung pakiramdam. Natutuwa po ako sa inyo, kahit na tapos na yung pagiging presidente nyo, sobrang supportive nyo kay Tita Rosette at sa Rotary. Of course, Myong, we set the bar as RCMN going up and having it known in the district. Sabi ko nga, nung unang umupo ako dyan, sabi ko, I want this club to be a vibrant club and makilala kahit maliit lamang ang club namin. Pero nung pumunta tayo sa district, nakilala ang RCMN. At ang sabi, wow, ang Marinduque, pumapayagpag. At lalo ngayon, we're not aiming actually for an award na napakataas. But sabi ko lang, kung anong meron ang RCMN, kung anong resources meron tayo, yun lang din ang ating. Yes po. Hi, then, pakita muna natin yung mga Isok boys yan. Isok boys. Kaway-kaway po mga Isok boys. Nakasabay natin sila sa pag-ikot-ikot dito. Kasamahan ko yun sa Isok So, ayan, balik tayo dito. Nakakatuwa na ating kwentuhan. Very informal, wala tayo sa studio, pero ang dami yung natutuwa. Sina Maria, ang tawag dito. Ang saya lang. Gusto daw nilang makasama rin dito sa ating walk. Actually, matagal na namin itong plano. Sabi ko, alas 6 tayo. Alis na gising ako, 5:55. Teka muna. Tapos hindi pa siya nagasin sa aking comment. Sabi ko, message ko daw nga ni ito. Baka nakatulog. Ayoko pa na minsan kagaya na kahapon.
na maaga ako nagising, pero sabi ko ay parang natatamad akong mag-text kasi parang naantok pa ako. Ang saya lang yung parang alam mo yung experience ko sa Rotary, talagang sobrang saya ko po. Kung alam nyo lang yung mag-join kayo sa amin. Hindi naman volunteerism to hindi naman pagpunta ka dyan para lang yan sa mayroong pera. No, hindi yun If you have talent, time, and kung may treasure, okay lang. Pero kung may talent ka, may time ka to serve, at kung may treasure ka, add-on na po yun. Talagang mahirap. Kumbaga, malaki mga binabayaran. Pero alam nyo, yung binabayad natin, it helped a lot. Bumabalik. People in the world, at talagang sa totoo lamang po, bumabalik siya. Hindi mo man maranasan financially, but then yung sa family, yung health, career, nag-grow siya. Even wala yun doon sa ine-expect natin, pero once you help talaga, it would come back to you 100-fold. Yun yung feeling na sobrang saya ko. Kaya ngayon, with Rotary, kahit hindi na ho akong president, kailangan nating alalayan ang ating president para doon nakikita kung gaano mo sinusuportahan hindi lang yung presidente but the club. We need to be loyal to the club na kung saan tayo, or to the organization where we belong. Kasi doon tayo masaya. Tulad sa MSC, doon tayo, yun ang bread and butter natin, kaya minamahal natin yung bawat trabaho natin. So ngayon naman, with Rotary, we are aiming for more global grants for Marinduque. And remember yung pina-point ko doon sa ating group na if ma-approve ng lahat ng members, the artificial coral reefs, tayo ang magli-lead for amounting to 7 million to 10 million coral artificial project on reef project, artificial project. So pag-usapan na namin na ng DOST and Governor Kit na sana ay tuloy-tuloy na. Pero most likely, nirecommend ho dito. Pero paplansyahin po namin. Nabanggit ko na rin to kay Bukaljan, kay President, and the rest of the group. So, maganda po yun para sa atin. Yun ang ating resource Imagine mo yung 10 million yon na our Rotary International District 3820 na nursery units. Doon mo ilalagay yung mga branching corals, itatanim mo siya doon, and eventually it would grow. Ginawa na yun ng DOST with the provincial government. And hindi po yun, ano po yun Gusto ko i-present yun sa grupo natin. Sariling initiative po ni Tita Banji, of course with the inspiration coming from the group, from the Rotary Club of Marinduque North. Wala pong ano yun, pero ang laki po ng benefit kung sakasakali. And maliban dyan, yung impact po sa environment. Lalo pa ngayon na sobrang very controversial yung usapin tungkol sa climate change at dala ng bago-bagong panahon ay talagang kailangan nating protektahan. More so na dapat tayong tanim or paunlarin, palawakin yung area ng mga mangroves. Oo naman, kasi po yung balikan natin yung project. In-invite lang talaga ako for a meeting ng district nitong nakaraang araw, nung gabi na nag-meet after ng meeting natin ng Webes, as a technical advisor. Kasi we are one of the cadre in the environment, supporting to the environment sa Southern Pacific region. So isa ho tayo sa nag-a-assess kung ang mga project na ito ba ay feasible, kung may high impact project ho ba ito. So yung tong grupo ng Calamba, RC Calamba, ay nakapag-create sila ng proposal way back 2020. So in preparation yon sa pag-add ng area of focus in supporting to the environment. So ang sabi dun sa amin, come July 2021, dapat ang mga clubs mag-submit na ng global grant proposal sa district. Kasi madating ang time na maghihingi ang mga governors, ang Rotary Foundation, or sa bawat area of focus ng proposal. So at least ready na. So ngayon nakapaghanda itong club na to. Several clubs were involved at doon nga to ilalagay sa Kayukyukan, Indaet North, Camarines Norte.
dahil pandemic, yung proponent na RC Calamba ay may security reasons, tsaka malayo na, and hindi na nila yung monitoring ba, mas mahirapan sila. Meron doon na LGU, may academe din doon na titingin, magko-collab din sila doon sa LGU, sa academe. Kaya lang, nung time na nagmi-meeting tayo, di ba pinatay ko si phone at umuwi na ako. Hinihintay pala nila ako kasi pinag-uusapan nila na why not in Marinduque? Andun si CM Vanji, gano'n. Nandun si Akadim, nandun magmo-monitor. Sabi ko, bakit ako sa Marinduque na? Kasi ito naman si CM Muffin ng RCLB Makiling, na-invite ko na siya dito at kasama ko siya sa focus group discussions KII doon sa aking dissertation. So nakita niya yung buong isla, ipinasyal ko sila. Sa madaling salita ho, sabi ko, why not nga in the province of Marinduque? Kung gugustuhin ho ninyo, kung 100% sure na pupunduhan yan. Nandito naman kami, may School of Fisheries kami, may Environmental Science Department kami, nandito ang MSc, and we also have a MOA between RC Marinduque North and Marinduque State College. And nandito na rin ho tayo as our advocacy. Sa madaling salita, natuwa si Gokit. And in terms of security, Marinduque is one of the peaceful province in the country, and safe ho tayo dito kahit maglakad kayo sa gabi, hindi ko walang orsa nga ni kami umuwi kagabi, walang sa inyo. But anyway, lang. nanonood si Ate Ninay Pestin, Labrador Tan. Hi Ate Nina, siya naman po ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce Marinduque. So, one of these day Ate Ninay, kita naman ang maglalakad-lakad dito, ha? Hindi. At kasama natin. Sama natin. Kita naman ang malakad, jogging and walking kita dito sa may oval. Dahil ngayon i-feature po natin ang mga kababaihan, ang Juana Women Empowerment. Sa March next weekend. Sama natin si Ate Ninay, ha, humanda ka dahil tinan mo naman ang outfit ni Ate Vanji. Ang ganda ng aming inokmuran dito. Nagano na kami. Nag-rest na kami. Sumakit ng ating mga sumama po kayo. Medyo tananghali na po, pero kanina marami pa rin pong mga naglalakad-lakad kanina dito. At pag umaga po talaga, lalo na pag weekend, marami pong mga natakbo dito, mga kabataan, kababaihan, mga senior citizen, love natin yan, speaking of which. Tapos ay mga grupo-grupo, so punta po kayo dito, magandang, napakaganda to be with the nature. Yes, and makakausap din natin. So, next time ha, Ate Ninay, sama ka sa amin para, syempre, medyo gutom na kami after walking and after talking and jogging ng konti. It's about time to... It's about time to eating. Hanap po kami ng aming kakain. Sige po, so... Kami po yung natira na dito at salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po Ate Banji or Tita Banji or immediate past president, professor, mother, mom, wife, wifey, tingin po kayo. At Tita Banji. Hello Mandia. Po. Basta sama-sama lang ho tayo para sa pag-unlad natin dito. Basta nasa puso ang pag-survey o service ay talagang maganda pong hadikain yun. And huwag kalimutang lagi maging healthy. Yan important. Yun actually sasabihin ko. Sa kabila ng napakarami niyo pong ginagawa, huwag kalimutan pabayaan ang sarili. Kung kaya pang magpapayat at medyo mag-jogging, magpapawis pala should I say, yun pala yung term. Kung kaya pang mag-jogging o magpapawis, please do it now. Okay, maraming salamat po mga kapamilya, mga kalalawigan, mga kamoryon at mga kaerguhan. Ito po si DJ Myong dito sa ating espesyal na pagtatanghal ng ating pong vlog ni Myong. Magkakitaan at magkariligan po tayo sa susunod naming vlog. Dito lamang po yan sa
Marinduque. Love you! God bless. Yung mga pagbati niyo po sa programa ko na lamang kayo abatiin mamaya dahil very interesting, na-amaze ako, na-inspired ako sa kwento ni Tita Banji Mandia. Anong apelido mo nung dalaga ka pa? Guelia. Well, baka gusto mong batiin mga taga Camarines. Wow, hello! Taga Kumusta Bicol. ang aking mga kamag-anak yun sa Albay? Sa Albay. Tabaco City, Dalhin mo Albay. po kami doon ha. Oo naman, Oo, welcome. soon. Walang problema. Pag nandun na kayo sa Tabaco, may matutulugan tayo doon. Yeah. And we will go to the island na Yeah. kung saan nandun ang Karamuan ba yun? sanctuary. Karamuan. Saan No, mga no, no. island? Anong mga San island? Miguel Island in Tabaco. Ah, City, okay. Down the island in the city of Tabaco. Kasi yun Cagaray na yung sunod. Tapos yun isa pang isla doon. Alright. Sige po, Happy Women's Month and also ano ba yun? Fire prevention. Fire Prevention Month po ngayong buwan ng Marso. Ang dami nating isa-celebrate. Maraming magiging busy kita dahil ang dami nating kailangang i-feature. Basta umantabay lang po kayo palagi din. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduque sa nung panig ng mundo. God bless. Ito po yan. Ito po ang ito ang oval. Ang ganda o nagaulahan ito ng baka ay dati. And hello, kayo magkamit Dave, good morning. Ana Maria, hello Ate Benji. Tamang-tama para mag-promote yung expo sa Holy Week. Opo, hi Ate Ninay. Isang mga kalikasang umaga po sa inyo, ma'am. Sabi ni Ariel, Rondina, Requeno. I love you all, sabi ni Ate Ninay. I love you too, Ate Ninay. Hi ma'am, sabi ni good morning, sabi ni